need the grace of the Lord the most? Kailan mo daw kinailangan yung biyaya ng Lord sa buhay mo? Sige nga po, I'm giving you few seconds to think it over. Kailan mo nga ba kinailangan? Try to look back maybe 5 years, 10 years, or just last week. Kailan mo kinailangan yung biyaya ng Lord sa buhay mo? Okay, meron na ba kayong sagot? Sige lang, i-park nyo lang sa puso nyo ang sagot. And I believe, mamaya lang, pag-usapan natin yan. Lagi natin kinakailangan ng biyaya ng Lord. We live by grace. Sino po dito ang nabubuhay dahil sa biyaya? Alam niyo po ang aking anak, just 2 days ago, sabi niya po, Mommy, wake me up 3:30 a.m. Sabi ko, why? Because I have to finish up my homework. Sabi, why not finish it this time, yung gabi? Ari pong batang are, mas nakakapag-isip siya kapag kasubmitan na. So, hindi po na niya natapos ng gabi dahil gusto niya nang tumulong. Alas 12 na nga rin naman. Gisingin ko daw siya ng 3:30 a.m. Hindi rin naman po ako nagising ng 3:30 a.m. Dahil si Mami Bess, pagkatapos ng 8 hours na magtatrabaho sa PHO, nagtatrabaho pa sa Bacala hanggang alas 9. Pagdating sa bahay, nagtatrabaho pa ulit. Pagtutulog, nagsusulat pa ng preaching, nagtatrabaho pa din. So, hindi kinaya ng powers ko. Nagising po ako mag-aalas 4:30, I think. Tapos ginising ko siya. Tapos pagdalas po siya sa kanyang gagawin, hindi magkandamayaw, magagawa ng finishing homework. At sabi niya, meron siyang sa kanta na isasubmit. Sabi daw ng teacher nila, mag-isip ng kanta between 1945 to 2000 at kakantahin mo at isasubmit. So I was thinking that magpapractice siya at kakantahin sa school ng Friday. Sabi, okay, sige mag-vocalize ka na. Sabi ko ganyan. Yun pala po, itong batang ito, isasubmit yung video sa araw na yun. Ay, narinig ko yung boses ay kagising-gising lamang. Ay, magpapiano pa. Ay, magbibideo pa. Magagawa pa ng math na homework. Science pala, whatever it is. Coding na homework. Sabi ko, kaya pa ganyan. Ako, ang ginawa ko na lang, nagsermon. Ha? Bakit ikaw lang? Bakit ako bata? You are the only kid I saw na ganyan ang attitude. Ako, 1 week pa, na-submit ko na. 1 week pa, ready na. Ang kuya mo, nag-bye-bye na, lalo nang naubos ang oras. Alas 5 na. So, kakain na. Umabot na ng alas 5 siya. Yung, sabi niya, kuman ko daw siya. Mami, comb my hair para daw maganda sa video. Alam niyo ka po, nung magpa-practice na siya at titipa na ng piano, ako na may magbibideo din, naka-receive siya ng message. The deadline is extended. Yes! Sukdulang biyaya ng Panginoon. Amen? Amen! Umabot na ba kayo sa punto na gano'n? Sabi niya, Mommy, I have a lot of time now. So malamang, kung March 2 ang submission, March 1. March 1 na rin. March 1 gagawin. Ayan po, sukdulang biyaya ng Panginoon. Amen? Okay, sunod na tanong. Have you ever been caught in the act? Nahuli ka na ba? Ayan. Or nahuli ka balbon? Ayan. Sino po dito ang nahuli na? Amen. Wow. Ang babait naman ng mga to. Si Ate Irna lang. Kami lang ni Ate Irna ang nahuli. Ayan. Ang perfect nyo. Okay. Ito ba ang mga senaryo na posibleng na caught in the act tayo? Ayan. Sinabi ng parents mo, sa mga gets, tulog na ha. Huwag nang magse-cellphone. Tulog na. Ikaw naman, nakabalot ng kuma, tutulog ka na nga. Pero pagkalabas, yun. Nagse-cellphone pa rin. Relate ang mga bagets. Okay. Sabi naman dito sa kabila, ayan, huy, pakopya naman. Ipasa mo naman sa akin yung papel mo. Ayun, si teacher na huli, cheating. Ayan. Ito naman, ito gawain namin ng bata. Ang tatay po, ang hinubad na pantalon, unahan kami sa pagkapkap ng mga natitira doon sa mga
Sa pantalon ng tatay. Tapos alam niyo ka po, hindi naman ako nahihiya dito. Ang tatay po namin ay, anong tawag doon? Yung magbabaklay. Kami ni Ida, kap namin. Yung pala meron pa siyang paswerte doon. Yung kawil ng isda. Mawala ang kawil, patay kami. Garute. Ayun, caught in the act. At pangat ito naman. Ayan, feeling mo very busy ka sa work. Pero bumorlogs ka sa work, nahuli ka ng boss mo. Caught in the act. At ito po pinakamasakit. Ayan. Magkasama kayo ng boyfriend mo, kasama ang best friend mo. Ito pala ang jowa mo talaga. Napakasakit naman yung caught in the act na yun. Okay. So, nahuli ka na ba? Oh, yun. Medyo. Okay. What do you feel when you get caught in the act? Ano daw po yung mga posible nating maramdaman kapag ka nahuhuli tayo sa akto? Una, syempre, nakakaramdam tayo ng sobrang kahihiyan. Yung feeling mo na gusto mo nang bumuka ang lupa at kainin ka. Diga? Ganyan po talaga ang mga taong nakakaranas ng sobrang kahihiyan. Okay. Nahihiya tayo dahil parang wala na tayong mukhang ihaharap. Alam niyo po, meron akong kaklase nung college, nag-cheating siya. So, nahuli siya ng prof namin. Iminark ng 0 yung papel niya, tapos sinend out na siya. So, wala na siyang chance doon. So, ilang araw siyang hindi nakapasok sa sobrang kahihiyan, sa sobrang stress. Number 2, stress. Nakaka-stress din po talaga kapag nahuli ka. Iisipin mo na iisipin, magkakaroon ka ng sleepless nights, magkakaroon ka ng napakaraming anxious thoughts that will lead you to being scared. Matatakot ka na sa mga tao kasi pwedeng mawala yung reputasyon mo, i-judge ka. Ayan, di ba? And kapag sobrang scared mo, you will live a sorrowful life. At yung sorrow leads sometime to ending your life. Ayan ba? Nagets natin ano? Ito po yung mga posible nating maramdaman when we get caught in the act. Okay? Nakarelate ba kayo? Amen. Huwag naman tayong umabot sa punto na wawakasan natin ang buhay natin. Ano? Nandaan sa sobrang kahihiyan. Okay na, nabagtunan ko sa buhay ko, this too shall pass. Dumaan man tayo sa pagsubok, lilipas din yan. Nakakahiyaman ngayon si Ken, si Kim Chu, diba? May, yun? Yung sa classroom may batas, bawal lumabas, diba? So, pinagtawanan doon dahil meron siyang maraming kinuda over the television at sa mga SOCMED na bawal lumabas daw ng pandemic. Tapos ang haba ng kanyang sinabi na parang kung i-scrutinize mo, wala namang sense. So ginawang kanta ang sa classroom may batas, bawal lumabas. At yun po yung naging hit song. So isipin mo, she made a lemonade out of a lemon. Diba? Amen. Okay. Okay. Sabi po ng Romans 8:1, so now, there is no condemnation for those who belong to Jesus Christ. Sa Tagalog, kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Diba po ang sarap na assurance nun? Na hindi ka na hahatulan pa. May kasalanan ka man, may kahihiyan mang nangyari sa buhay mo, nahuli ka man sa akto, wala na daw paghatol. Ang kondisyon, kung ikaw ay na kay Kristo Jesus. Pero, kung wala ka kay Kristo Jesus, may condemnation, may paghatol. Kaya dapat, ano ang sikreto? Dapat na kay Jesus. Okay. Ang ating pag-aaralan today ay pinamagatang sukdulang biyaya.
Ako po, I was thinking of sharing about birthday, kasi birthday ni Garrett, nung 19, birthday ni Hazel, nung 12, tama ba? I was thinking din na, tungkol sa birthday, tungkol sa, ating pag-usapan. But then, the Lord is prompting me to share on the sukdulang biyaya ng Panginoon. Sino po ang nakakapanood kay Alvin Aragon? Si Alvin Aragon po ay laman ng social media. Hindi ko rin po masyado ninanamnam ang kanyang sinasabi. Pero labas ng labas siya sa feed natin. Si Alvin Aragon po ay asawa ni IC Sex Bomb. Yan. Okay. Si IC Trazona. Yan. Okay. At alam niyo po, sa totoo lang, what he's saying is correct. We have the same Bible. We are reading the same truth. And what he is saying is correct. It is indeed in the Bible. However, the manner, how we say it, kung paano niya itinatawid, ang katotohanan ay masyadong pointed. Masyadong bold. Nakakasakit. Walang pag-ibig. Kaya lumalabas na you are condemning people. Where in fact, our God do not condemn. Amen. So, alam niyo po, narinig ko si Gary Valenciano saying na, totoo naman, totoo yung sinasabi niya eh. Actually, totoo naman na talaga pupunta ka sa hell. Kung hindi mo, syempre makasalanan tayo, hindi matatanggapin ng Lord. Kapag ka nagdamit ka ng masyadong revealing, hindi rin maganda yon because our body is the temple of the Holy Spirit. Totoo naman. Pero ang dapat niyang matutunan, how are you going to share the truth with love? Because the Lord said, do everything in love. You can rebuke, but rebuke with love. Okay? So kaya po ako umabot sa suktulang biyaya ng Panginoon dahil ni Alvin Aragon. Okay? Ayan, sige po. Okay. Let's differentiate. Ipaghiwa-hiwalayin natin. Ano daw po ba ang justice? Ano ang mercy? At ano ang grace? Okay. Sabi dito, justice is getting what you deserve. Yung nakamtan mo ang dapat na para sa'yo. Halimbawa, nagnakaw ka ng iPhone 14s. Very specific yung ninakaw mo, syempre. Kapag nagnakaw ka ng iPhone 14s, naturally pababarangay ka. Kapag ka napatunayan, natural makukulong ka. That is justice. Ngayon naman ang mercy, not getting what you deserve. Nagnakaw ka ng iPhone 14s, sinabi mo, nung nasa barangay na kayo, kasi po wala akong pang-tuition, kailangan ko po makakuha ng exam. Tapos po, syempre ang hirap po ng pamilya namin, ako lang po ang inaasahan, kailangan ko makatapos. Ikaw naman, naninakawan, kawa, sige na. Go na, kalimutan na natin. Okay na yan, balik mo na lang sa akin ang cellphone ko. Mercy. Grace is getting what you don't deserve. Okay, nagnakaw, pinabarangay, pinatawad. Tapos, bukod sa okay, yun na yung iPhone 14s mo, ito pa ang iPhone 17 Pro Max. Wow! Okay, di ba? You are getting what you don't deserve. That is grace. Amen? At yun po yung tinanggap natin sa Panginoon. Grasyang hindi mo deserve. May na-remember na ba kayo sa buhay nyo na mga biyaya mula sa Panginoon na hindi mo deserve? The very life that we live is a grace from God. Hindi natin deserve kasi sabi nga, for the wages of sin is death. Tayong lahat po, sino po dito ang walang bahid? Karumihan, walang bahid, kasalanan. Taas ang kamay, wala. So tayong lahat po ay makasalanan. Tayong lahat po ay deserve natin ang hell, kagaya na sinasabi ni Arvin Aragon. Deserve natin ang hell
Pero dahil sa sukdulang biyaya ng Panginoon, tayo po ay merong karapatan, merong pagkakataon na ibinigay ang Lord para siya ay tanggapin at para siya ay makapiling sa langit ng kanyang bayan. Amen ba? Okay. Ayan. Ngayon po, ang ating pag-uusapan, kahaba naman ang aking introduction. Siyempre, masanay na kayo. Okay, ang ating pag-uusapan ay isang story sa Biblia hango sa John chapter 8 verse 1 to 11. Ito po ay a woman caught in adultery. Jesus returned to the Mount of Olives. Backstory lang po. Ito po ay nangyari during the time na si Jesus Christ po ay sikat na sa lugar na iyon. Siya po ay preacher na, marami na ang kanyang followers. Every time he go to a place, nagkukulabungbungan ang mga tao. Pinagkakulabungbungan siya ng mga tao at ang mga tao ay very willing to listen sa kanyang mga sinasabi. At during this time din po, yung mga Pariseo, yung mga religious leaders ay threatened na sa kanya. Kaya ang gusto ng mga Pariseo ay laging maghanap ng trap or anything na mapapansin nila kay Jesus para siya ay i-condemn, para siya ay paratangan, or para siya ay hulihin, para mangyari yung gusto nila, para eliminate si Jesus. Okay. Sabi dito, Jesus returned to the Mount of Olives. Yung Mount of Olives po is the place where Jesus prayed. Yun po yung very holy place. Ayan, so malamang galing doon si Jesus, so siya yung nanalangin. Dahil alam niya marahil, alam niya hindi marahil, alam niya na ganito ang mangyayari after na manggaling siya doon sa Mount of Olives. Sabi dito, but early the next morning, he was back again at the temple. A crowd soon gathered and he sat down and taught them. Sige nga po, tumayo nga po tayong lahat. Exercise na kaante tayo. At ako naman po uupo. Ayan, ganyan po ang senaryo noon. Nakatayo ang mga tao at ang nagpipreach ay nakaupo. Mahirapan na. Siya, upo na kayo. Wala na naman tayo sa panahon yun. Okay. Ganun po dati. Jesus will sit down and people will mag-i-encircle sa kanya at sila ay makikinig sa katotohanan ng kanyang isa-share. Okay. As he was speaking, the teachers of the religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery. Ayan, habang ganitong sitwasyon, nagtuturo si Jesus Christ, biglang itong mga Pariseo ay may dinalang isang babae, itinulak sa gitna, at sinabi na itong babaeng ito ay nahuli sa akto ng pangangalon niya. Okay. They put her in front of the crowd and said, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses says to stone her. What do you say?" Yan. Okay. They were just trying to trap him into saying something they could use against him. Alam naman nila na itong babaeng ito ay pawn lang. Ginamit lamang nila kasi ang gusto talaga nila makakita ng butas para si Jesus Christ ay mahuli or makakitahan ng bahid. Ayan. So, something they could use against him. But Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger. So, nagsulat si Jesus Christ sa dust. They kept demanding an answer. So he stood up again and said, "All right, but let the one who has never sinned throw the first stone." Kung sino daw ang walang nagawang kasalanan ever, siya ang unang bumato. Then he stooped down again and wrote on the dust. Umupo uli at nagsulat si Jesus. When the accusers heard this, they slipped away one by one. Nung narinig nila na ang unang babato ay kung sino lamang walang bahid, dungis ng kasalanan, isa-isang nag-alisan ang mga Pariseo. Ang nauna ay yung matatanda. Bakit kaya?
Kasi mas makasalanan daw mga Gucci. Kasi bakit naman hindi? Kasi mas mahaba na yung life na kanilang nilive. Okay. So, then he stood up again and said to the woman, only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. Then Jesus stood up again and said to the woman, "Where are your accusers? Didn't even one of them condemn you?" "No, Lord," she said. And Jesus said, "Neither do I. Go and sin no more." Naintindihan ba natin ang story? Maliwanag na maliwanag? Naihayag ba natin ang may emosyon? Okay, ating pong i-summarize para higit nating maunawaan. Sasummarize po natin yung story ito sa pamamagitan lamang ng 3 puntos. Una, accusation. So in verse 3, makikita niyo yung mga religious leaders, inakusahan ang babaeng ito at dinala sa gitna, isinalambak sa gitna at sinabi, "This person is caught in the act of adultery." Alam niyo po ba? Ayan, dito. Sa Bible po, sa Deuteronomy chapter 22, verse 22, nakasulat doon na kapag a man is committing adultery and it was discovered, both the man and the woman will be stoned to death. So ano po ang kulang sa sitwasyong ito? Man! Kasi woman lamang ang dinala. Woman lamang ang dinala dito. Nasaan yung man? So yung man, pinatakas. So malamang, dahil naman nga itong babaeng ito ay pawn lamang para sa gusto nilang mangyari, trap against Jesus, malamang itong lalaking ito ay isa sa kanila. Hindi po yung nakasulat sa Biblia. Ito po yung analysis ko lamang. So, maaaring ito isa sa kanila. Pinatakas nila, kailangan lang nila itong babaeng ito dinala noon. Bakit? Kasi gusto nilang mag-verdict si Jesus. Gusto nilang sabihin ni Jesus na, oo nga naman, nakasulat sa Biblia, dapat batuhin, patayin, stone to death. Ang sakit nun, ano? Babatuhin ka ng babatuhin hanggang mamatay ka. Parang kukuritin ka ng kukuritin hanggang mamatay ka. Mahirap yun. Okay, so yan. Pero, alam ni Jesus na itong lahat ng ito'y trap. Kaya, alam din ni Jesus na may mali. Bakit isa lang ang dinala nyo? Okay, dapat dinala mo rin yung boylet. Okay, pangalawa. The confrontation. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "Let any one of you who is without sin throw the first stone at her." Again, he stooped down and wrote. Alam niyo po, may 2 instance lang sa Biblia na makikita natin na si Jesus ay nagsulat or si God ay nagsulat using His finger. Una, on the book of Exodus 31:18, ang ating pong 10 commandment is written by the fingers of God. Yun po yung una. And pangalawa, sa New Testament, dito po, sa storya ng adulterous woman, yung woman caught in adultery, diyan din lang po, ginamit ni Jesus ang kanyang kamay para magsulat sa dust. Ngayon, ang question. A $1 million question is, ano ang sinulat ni Jesus sa dust? Sino nakakaalam? Sa totoo lang, walang dapat nakakaalam kasi wala naman nakasulat sa Biblia. Kahit balik-balik na din po natin ang Biblia, walang nakasulat kung ano ba talaga yung sinulat ni Jesus. Pero kung iisipin mo, using the truth in the Bible, ang una niyang sinulat using His finger is the 10 Commandments. So perhaps, pwedeng sinusulat ni Jesus ay yung mga commandments na na-break ng mga taong nandoon. Halimbawa, sinusulat niya, ikaw, Helen. Yan. Ito ang iyong mga commandment na na-break. Ayan. Yung mga pariseyong nandoon, isinusulat niya marahil kung ano yung mga kasalanan ng mga taong nandoon. Okay? Or pangatlo, pwede namang wala siyang sinusulat. Nagdududal lang siya sa ground. Kasi nga, una, ayaw niya mag-pay ng attention kasi ayaw naman niya yung ginawa ng mga ito. Hindi naman niya para hatulan ang babaeng ito at hindi naman niya
para ikundina ang babaeng ito. Kasi ang trap na ginagawa sa kanya ay, kung halimbawa, pumayag si Jesus na batuhin ang babaeng ito, marahil sasabihin ng mga Pariseo, aba, you are defeating the very gospel that you are preaching na dapat tayo ay mamuhay sa pag-ibig. Kung halimbawa naman sabihin na palayain natin yan, sasabihin naman, binebreak mo ang Mosaic Law, binebreak mo ang gospel, ang truth na isinulat din sa Biblia. So walang susuutan. Pero dahil nga po ang ating Panginoon ay punong-puno ng wisdom, yun ang kanyang sinabi. Let any one of you who ever sinned, never in his lifetime had a sin, throw the first stone. Kayo, kaya niyong bumato? Anong gagawin niyo kung kayo nasa sitwasyon? Malamang, una ka rin aalis. Aalis din tayong lahat. And after that comes the restoration. Okay, so walang bumato, lahat ay umalis. Nung umalis na ang lahat, ang sabi ni Jesus, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" Sabi ng babae, "No one said." She said. So sabi ni Jesus, "Neither do I." Ako man ay hindi rin kita i-condemn. Pero may babala si Jesus. Go now and sin no more. That is the restoration. So tapos na po? Hindi pa. Okay, ang unang katotohanan, grace that forgives also transforms. Mami Best Wisdom 101, ang biyaya na nagpapatawad ay biyayang bumabago. Kapag ka ikaw ay pinatawad, naturalmente na dapat kang magbago. Sino dito ang pinatawad ng Lord? Amen. So, very good. Tayong lahat ay pinatawad ng Lord. Sino dito ang nagbago nung naranasan niya ang pagpapatawad ng Panginoon? Amen. Very good. Okay, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Lahat tayo pinatawad. Go and sin no more. Okay, una. Ayan po itong summary para sa inyong nagno-notes. Ayan po ang 3-point summary ng buong story ng the woman caught in adultery. Okay, nakapag-picture na ba ang lahat? Okay. Ayan, dahil nakapag-picture na ang lahat, tayo na sa ating unang puntos. Okay, ang realization. Ang una natin dapat ma-realize ay una, we are quick to judge but slow to examine ourselves. Ang bilis natin humusga. Yung dating ako, ang bilis ko din pong mag-judge. Napaka-judgmental. Nagsusuka, ay buntis. Ayan, diga. Nahihilo. Bakit nahihilo? Diga? Ang bilis nating mag-judge. Ang bilis natin na mag-akusa sa iba. Ang bilis nating sabihin na mali ka, tama ako. Without really going deeper into your heart and examining yourself. Okay. Sabi nga daw, before you attack, check your own track. Bago ka umatake sa iba, check mo muna, ano ba ang meron sa'yo? Alam niyo po, may mga mag-asawa daw. Itong mag-asawa, nakatira siya sa napakagandang bahay na ganito. Sa kanilang kapitbahay, nakikita niya lagi sa kanyang bintana yung sinampay ng kapitbahay. Sabi niya sa kanyang asawang babae, asawa ko, ako yung mga kapitbahay natin yung hindi marunong maglaba. Kita mo naman isinampay na, ay kadumi pa. Kadumi pa. Okay, dito ng babae asawa, tahimik lang. Okay, sumunod na linggo, naglaban na naman. Kita mo, hindi talaga natututo kadumi pa, ay isinampay na. Tawarin naman yun, hindi marunong maglaba. And it goes on, hanggang isang araw, pagising niya, aba, kalinis na nilabahan, natuto rin, siguro narinig ako. Ang sabi ng asawang babae, no kaga,
Gumising ako ng maaga at nilinis ko ang ating bintana. Yun naman pala. Nilinis ang bintana, kaya ang linis na ng paligid. So, sometimes, the problem isn't what we're seeing. It is the lens we're looking through. Minsan, ang tingin mo negatibo kasi mali ang lenteng ginagamit mo. You are using your negative thoughts to judge a person. Parang hindi pa nagsasalita, hindi pa nagpapaliwanag, may judgment ka na. Sino yung ganon? Diga, meron kasing mga tao na no matter how much you explain, hindi ka nila maiintindihan dahil hindi ka nila gustong intindihin. Amen? Amen. Huwag naman tayong ganon. Diga, meron pong ganon. Merong mga taong they are born to disagree. No matter how beautiful the words you use, they will always disagree because yun ang role nila sa buhay. They are seeing things on their own lenses. Lenses na hindi linis. Kaya akala madumi ang sinampay ng kapitbahay. Yung pala madumi ang kanilang bintana. Okay. Matthew 7 verse 3 said, "Why then do you look at the speck of your brother's eye and pay no attention on the log in your own eye?" Bakit mo daw nakikita yung puwing sa mata ng kapitbahay mo, ng iyong brother, pero hindi mo nakikita yung log? Ano sa Tagalog? Yung laki naman. Yung troso dyan sa iyong mata. Bakit mo daw nakikita ang dumi sa pisngi ng kapitbahay mo, pero yung amos sa iyong mukha ay hindi mo makita? Amen? Because we are quick to we are quick to judge others, but we are very slow to examine ourselves. Okay. Pangalawa, people may expose you, but Jesus restores you. Ayan, pwede po tayong i-expose ng mga tao sa paligid natin, pero there's one thing na nangyari kagaya dun sa babae, na-expose siya, pero ni-restore siya ng Panginoon. Okay? Amen. Sabi po dito, Luke 8 verse 17, "For there is nothing hidden, that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out in the open." Wala daw po tayong itinatago na hindi mahantay. No matter how clean your life that you are living, akala mo malinis, kita ng Lord. Maaaring hindi kita ng mga kapitbahay natin, ng kapamilya natin, ng kaibigan natin, pero there's a God up there who sees our hearts, our thoughts, and even those things that we do on the dark. Pag mahal ka ng Panginoon, i-expose ka niya. Kaya, dahil ayaw ng Lord na patuloy tayong magkakasala, kaya gumagawa ang Lord ng mga orchestration of scenarios para dumating ka sa punto na ma-expose ka. Huwag tayong magalit sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil sobrang mahal tayo ng Lord. Kaya gusto ng Lord, you need to stop right there, right now. Kaya na-expose tayo. There's nothing hidden that will not be disclosed. Exposure may humiliate you for a season, but restoration can redefine you for a lifetime. Maaaring mahiya tayo, mamumuhay tayo ng sobrang kahihiyan. Gusto nating bumuka ang lupa at kainin na tayo right from that very moment. Pero tayuan mo lang, maging malakas ka lang, kumapit ka lang, and their restoration will be with you and it will define your life. Amen. Sino po dito ang binago na ng Panginoon? Amen. Amen. Very good. Okay, sabi po ng Psalms 34 verse 18, "The Lord is close to those whose hearts are breaking.
He rescues those who are humbly sorry for their sins. Ayan, ang Diyos daw po ay malapit sa mga taong broken-hearted. Sino po dito ang broken-hearted? Ay, wow! Lahat ay masaya ang puso. Purihin ang Lord. Amen. Malapit po ang Lord sa mga taong sugatan ang puso. Malapit ang Lord sa mga taong may pinagdaraanan. May mga matitinding dalahin sa buhay. At alam niyo po ba, we are once there. Minsan sa buhay natin, na broken din tayo. Hindi ko alam ang sitwasyon ninyo. I may not know exactly the situation of your heart right now. Pero ang Lord po ay malapit sa mga taong crush ang spirits. At alam niyo po ba, sabi niya, He rescues those who are humbly saying sorry to Him. Para ikaw ay hanguin ng Lord, mag-repent ka lang sa Kanya. Amen? Ang biyaya po ng Lord ay sukdulan. Walang katapusan. Amen. Wala kang kasalanang hindi niya kayang patawarin. Isa lang po ang kasalanang hindi kayang patawarin ng Lord. Ano po yun? Hindi nahingi ng tawad. Ang kasalanang hindi inihingi ng tawad. Siyempre kapag hindi mo inihingi ng tawad, paano ka papatawarin? Kaya wala pong bounds ang grasya, ang biyaya, ang pagmamahal, ang pag-unawa ng Lord. Kaya tayo po ay humingi lang ng tawad. Humbly say sorry for our sins and the Lord will rescue us. Okay. Sabi po ng Joel 2:25, I will give you back what you lost in the years when swarms of locusts ate your crops. It was I who sent this army against you. Sige, Tagalogin natin para mas maganda. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa iyo. Sino po ang ninakawan dito? Sino ang may mga nawala? Sino ang nalugi? Sino ang may mga inagaw sa kanya? Ang sabi ng Lord, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng nawala sa iyo, nang pinsalain ang katakot-takot na balang ang iyong mga pananim. Ako ang nagpadala ng hugbong ito laban sa inyo. Amen. Sarap ng pangako ng Panginoon, no? Lalo na po sa akin, ako'y maraming ninakaw ang kaaway. I am standing to the promise of the Lord that the Lord will restore everything that the locust has eaten. Ibabalik ng Lord na may interest pa. Kung 100,000, 1,000,000 ang ibabalik ng Panginoon. Amen? Ninakawan ka ng kalusugan, ibabalik ng Lord ang lakas na ninakaw ng kaaway. Ninakawan ka ng pagkakataon, ng opportunity. Ang Lord po ay magbubukas ng durungawan ng langit para bigyan ka ng higit pang maraming oportunidad. Amen? Panghawakan po natin ang Joel 2:25. Okay. Your story is not over after a failure. Hindi po katapusan ng mundo kapag ka nabigo ka. Hindi katapusan ng mundo kapag nabigo ka. Amen? Ang story mo ay hindi natatapos sa kabiguan. Failure is not your final chapter. Sabi po dito, God does not define you by your worst chapter. Try to look back. Kanina tinanong ko kayo, what is that moment in your life wherein you have needed the grace of God the most? Perhaps, nung kinailangan mo, yung sukdulang biyaya ng Panginoon sa buhay mo, yun yung worst chapter ng buhay mo. Pero ang sabi ng Lord, I am not defining you on that worst chapter. Hindi yan ang pagtingin ko sa iyo. Maaaring nalugmo ka, maaaring nadapa ka, maaaring nagtampisaw ka sa pusali, maaaring marami kang ginawang bagay at tumakbo ka ng palayo sa Lord, pero ang sabi ng Lord, I am not defining your life on that chapter. Kasi that failure is not your finale. Failure is just a chapter. It is not the conclusion. With God, mistakes become lessons, setbacks become setups, and endings
become new beginning. Amen? Okay. Alam niyo po ba, doon sa story natin, ano bang tinawag ni Jesus doon sa babae? Sinabi niya bang, adulterer? Nasaan ang mga accusers mo? Ang sinabi niya, woman, where are your accusers? Diba? Kailan po huling tumawag si Jesus ng woman? Ang huli niyang tinawag ng woman ay ang kanyang ina na si Mary. Woman is respect. Nire-respeto niya kahit nasa worst chapter ng buhay niya ang babaeng yon. Hindi po tiningnan ng Lord na may bahid dungis ang babaeng yon. Sinabi niya, woman, where are your accusers? Had no one condemned you, neither do I. Hindi rin kita ikaw condemn. Sabi po ng Philippians 1:6, I am convinced that God who began this good work in you will carry it through to completion on the day of Christ Jesus. Lahat po ng sinimula ng Panginoon sa iyo at sa akin ay tatapusin ng Lord. Ang Lord po ay nagsisimula pa lang sa mga buhay natin. Amen? So marami tayong journey sa buhay natin, ng mga pinagdaraanan natin, but God is just starting. Nagsisimula pa lang po ang Lord at ang pangako ng Panginoon ay will carry it through completion. Lahat ng sinimulan ko ay tatapusin ko. Amen? Ang sarap na, no? Ang sinimula ng Lord sa buhay mo, kung pinagbukas ka ng negosyo at tatapusin ng Lord yan, ikaw ay magtatagumpay. Kung ginusto mo ng bahay na kasing ganda nito, sisimulan na ng Lord at tatapusin niya. Amen? Kung meron tayong mga pagkakautang, huwag kang mag-alala. The Lord will carry it through completion. Tatapusin ng Lord lahat ng mga obligations natin. Ang sikreto, huwag lamang tayong lalayo sa presensya ng Panginoon. Okay, sabi, Jesus doesn't hide your cracks. He fills them with grace and brings your beauty back. Ang mga failures po natin ay crack sa buhay natin. Para tayong mga paso na nabasag na parang ganito. Ganito na ba kabasag ang buhay mo? Dumating ka ba sa puntong ganito kabasag ang buhay mo? Siguro naman hindi pa, no? Pero alam niyo po ba, hindi tinatago ng Lord ang mga cracks sa buhay natin. Binubuo po ng Lord with gold linings. At kapag binuo niya, higit na maganda sa kung ano yung normal na ikaw. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, mas maganda ka ngayon. Maganda ka ngayon. You may see the imperfection. Maaaring makikita natin yung mga imperfection sa buhay natin, yung mga inequities natin, yung mga maliliit na bagay o malalaking bagay na pagkakamali natin, pero hindi tatanggalin ng Lord yan. Gusto ng Lord, kitang-kita kung ano yung dating ikaw at kitang-kita kung ano ka na ngayon. Amen? Kasi God doesn't discard your brokenness. He redeems it. Your failures, fractures, and scars don't have to be hidden. They can become part of your transformed life. And that life is a beautiful life. Amen? Okay. Sige ba lang natin ang Lord? Okay. Your failure is just a comma, not a full stop. Kung halimbawa, ikaw ay dating naakusahan na cheaper, comma. Pero ngayon, binago na ng Lord at lingkod niya. Full stop. Amen, di ba? Kayang-kaya ng Lord pagandahin pa ang storya ng buhay mo. Amen? Amen. Kayo na po ang magtuloy. Ikaw, Nancy, ay dating marites. Pero ngayon, wala ka ng gana sa chika, Word of God na ang isinashare mo sa iba. Diba? Amen. Okay. Amen. You can create a very nice story of your life because your failure does not stop there. Hindi po full stop ang ating failure. Ang ating pong failure ay comma lamang. At pwede mong tapusin ang magandang sentence ng buhay mo, magandang kwento ng buhay mo sa transformation na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Amen.
Okay. Lessons. Ito po yung mabilis na lang. Lesson sa sukdulang biyaya ng Panginoon. Unang lesson, grace meet us at our worst. Ang grasya po ng Panginoon ay kinakatagpo tayo sa ating worst scenarios. Hindi po magte-take effect ang grasya ng Diyos kapag hindi mo hinanap ang grasya niya. Kapag ikaw ay laging nananagumpay, hindi mo gugustuhin ang biyaya ng Lord. Kasi, you are succeeding. You are victorious. Why will you need God? Kaya minsan, ibinabagsak ng Lord yung sitwasyon natin, pinapa-encounter ng Lord yung mga bagay na may hirap sa atin para kailanganin natin ang grasya niya. Kasi, ang grasya niya ay kakailanganin mo lang kung nasa worst na situation ka. Naniniwala ba kayo doon? Ayan, salamat naman. Okay. Okay. Your worst moment is not a barrier to grace. It is often the meeting place of grace. Kaya sinabi ko kanina, kung comfortable ka, kung maganda ang sitwasyon mo, hindi mo mamimit ang grace ng Lord. Pero, kung nasa lowest point ka, you're hitting rock bottom, kagaya ni Ate Net at ni Kuya Don, di ba? Nakita nila ang pag-ibig at ang grasya ng Diyos on their worst moments, on their rock bottom. And, congratulations, 1 year na sila on their new life with Christ. Palapakan natin ang Lord. Amen. You will meet the grace of the Lord when you are in the worst situation. Romans 5:8 says, "But God demonstrates His own love for us in this: while we are sinners, Christ died for us." Pinakita po ng Lord ang sukdulang biyaya niya sa ating lahat nung tayo'y makasalanan pa. Namatay na siya para sa iyo at para sa akin. Ganun pong katindi ang pag-ibig ng Panginoon. God does not wait for your best day. He shows up on your worst day. So don't wait for your situation to be better. Just come as you are. Hindi po maghihintay ang Lord na maging best version of yourself ka. Parang sabi mo, saka na lang ako lalapit sa Lord kapag may trabaho na ako. Saka na lang ako lalapit sa Lord kapag okay na yung pamilya namin. Saka na lang ako lalapit sa Lord kapag may time na ako. Saka na lang hindi po ng Lord gustong tanggapin ka on your best day. Ang gusto po ng Lord ay yung nasa worst day ka. Yung maduming basahan ka. Yung kailangan mo siya. Sabi ng Lord, huwag ka na mag-intay ng iyong better days. Come as you are. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, the Lord is inviting you to come as you are. Walang pag-iimbot, walang pagtatakip, walang pagbabalat kayo. No pretensions, just come as you are sa Panginoon. Pangalawa, grace silences condemnation. Ang grasya po ng Diyos ay nagpapatahimik ng lahat ng panghusga. Okay? Amen. Lahat ng panghusga. Sabi po dito, John 3:17, God did not send His Son into the world to condemn it, but to save it. Hindi po ng Lord ipinadala si Jesus dito sa mundo para ipamukha sa ating lahat na tayo makasalanan. Pinadala po ng Lord si Jesus dito sa mundo para tayong lahat ay iligtas. Amen? Okay. Grace does not deny your guilt. It removes your sentence. Amen? Hindi po tatanggalin yung mga guilt feelings natin ng grasya ng Lord. Tatanggalin niya yung sentence mo sa sarili mo na hindi ako karapat-dapat sa grasya ng Lord. Hindi ako deserving sa grace ng Lord. Oo, meron ka pa rin ng guilt, meron ka pa rin mga karumihan na nararanasan, pero tinanggal na ng Lord ang sentence mo. Hindi ka na pupunta sa hell. Dahil ikaw ay anghel na. Tinanggap mo na ang Lord sa buhay mo. Okay. Pangatlo, grace shows we're all the same before God. Sa grasya po ng Diyos, tayong lahat ay pantay-pantay. Huwag mo sabihin na si Pastor Jones, mas maraming grace na tinatanggap. Huwag mo sabihin si Bishop Art ay mas maraming grace na tinatanggap.
Amen? Pantay-pantay lang po tayo. Sa tingin ng Lord, pare-pareho tayong makasalanan. At nung tinanggap natin ng Lord, pare-pareho tayong nilinisan. We are made righteous in the sight of God nung tinanggap natin ng Panginoon. Kaya tayong lahat po'y pantay-pantay. Huwag niyo sabihin na, first time ko lang nag-attend, hindi ko pa alam yun. Ay, ang tatagal niyo na 84 years na kayong Christian. Nahuhuli na ako. Hindi po. If you come as you are right now, pantay-pantay tayo. Meron pa nga pong nahuhuli na nauuna at may mga nauuna na nahuhuli. Amen? Marami po ang nauna ng noong pa kasama pa namin sa East Elementary School. Pero, on the middle of their journey, backslidden sila. Pero ikaw, kung ngayon ka kinatok ng Lord, ngayon ka kinatagpo ng Panginoon, magpatuloy ka lang, pwedeng mauna ka pa kay Mami West, pwedeng mauna ka pa kay Daddy West, pwede pang mauna pa tayo. Amen, si Kuya Dan pa, I want to mention Kuya Dan and Ate Net. 1 year pa lang yung mga yan, pero marami na silang naunahan. Amen? Hindi po ito patagalan. Ito po'y patibayan ng relasyon. Paningasan, paalaban ng apoy. Okay? We're all the same before God. James 2:10, and the person who keeps every law of God but makes one little slip is just as guilty as the person who has broken every law. Yun po ang sabi. Kaya pantay-pantay lang tayo. Yung isa, sinunod lahat, pero may isang binrake na isa, lawbreaker din siya. Yung isa naman na binrake na lahat, pero may tinupad na isa, lawbreaker din siya. Yung isa, nagnakaw ng 500, nagnakaw siya. Yung isa, nagnakaw ng flood control project, magnanakaw din siya. Pareho lang. Sino po ang mas nangangailangan ng pagpapatawad? There's a story in the Bible na meron pong dalawang may utang na ang isa nagnakaw ng 500 denari, ang isa naman nangutang ng 500 denari, at yung isa naman nangutang ng 50 denari. Pareho silang walang pambayad. Ang sabi ng master, okay, pareho na kayong wine-waive ko ang utang nyo. Wala na kayong utang sa akin. Sa palagay nyo, sino ang mas magmamahal sa Lord? Mas malaki ang utang, yung 500. Yung 50. Sino ang mas malaki ang ibabalik na pagmamahal sa Panginoon dun sa nagpatawad ng utang niya? Yung mas malaki. Logically, yung mas malaki ang utang. Pero ikaw, ako, paano mo kinukonsider yung sarili mo sa harapan ng Panginoon? Hindi ako nagnakaw, hindi ako nanloko, hindi ako nakasakit ng ibang tao, na sinadya ko. Sometimes nakakasakit tayo, hindi natin sinasadya, wala tayong control doon. Pero, ang grasyang kailangan ko at ang pagmamahal na ibinibigay ko na sa Panginoon ay sobra-sobra kasi ang pagpapalagay ko sa sarili ko ay kailangan ko na sukdulang biyaya niya. Depende po yun sa kung paano mo ipinapalagay ang sarili mo sa harapan ng Panginoon. Maaaring ang utang ko 50 lamang, pero yung 15 yon ang katumbas ay iba yung pagmamahal na ibabalik mo sa Lord, higit ang kaya mong ibigay. I may not know exactly the situations that you are in right now. Hindi ko po kilala kung ano ang sitwasyon nyo. Hindi ko alam kung ano mga kinakaharap nyo. Pero, ang gusto kong sabihin sa inyo, yung pagmamahal na ibibigay mo ay depende kung paano mong tinitingnan ang sarili mo sa harapan ng Panginoon. Kung sa tingin mo, kailangan mo ng pag-ibig ng Lord, kailangan mo ng grasya ng Lord, higit doon sa iba, mas malaki ang pagmamahal na ibabalik mo sa Kanya. At yun po ang gusto ng Lord. Gusto niya, kailangan mo siya. Gusto niya, mas mahalin mo siya. Irrespective o anuman ang sitwasyon mo, ibigay mo yung higit na pagmamahal sa Panginoon. Romans 3:23 said, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Lahat po tayo'y makasalanan. Walang isa man ang hindi nagkasala. Lahat po tayo'y nangangailangan ng grasya ng Lord.
At kapag alam mo sa sarili mo na malaki ang iyong kasalanan or malaki yung pagpapalagay mong kasalanan, kailangan mo ng higit na biyaya ng Panginoon, ibigay mo yung higit na pagmamahal sa Lord. Last, grace leads to change. Kapag po tinanggap mo ang biyaya ng Lord, kailangan may pagbabago. Marami na po ako nakita dito na transformed life. Yung mga iba, dati ganito siya, pero ngayon ganito na siya. Amen? Kasi po, kung totoong biyaya ng Lord ang tinanggap natin, hindi pwedeng hindi tayo magbabago. Si Ate Net po, pag nagagalit, namamato. Ngayon, tahimik na siya. Nagbe-bake na lang ng chewy Dubai chocolate churba. Okay, di ba? Ganyan, may pagbabago. Si Mami Bes po, dati, laman ng lahat ng chikahan. Pero, nung tinanggap ko ang biyaya ng Panginoon, nawalan ng gana si Mami Bes sa kwentuhan. That is change. Kwentuhan, hindi gusto ko pa rin naman. Sorry naman. Gusto ko pa rin ng kwentuhan. Pero ayoko na lang, may mga punutan tayong ibang tao. Enjoy na lang. Ayan. Grace leads to change. Dapat kung tinanggap mo ang biyaya ng Panginoon, dapat may pagbabago. Sabihin mo yan sa katabi mo. Sabihin mo ng mas madiin sa sarili mo. Kung tinanggap mo ang biyaya ng Lord, dapat may pagbabago. Yes, Lord, dapat may pagbabago. Para sa mga English speaking, if you receive the grace of God, there should be transformation. Hindi pwedeng walang transformation. Kasi kung hindi ka nagbago, hindi biyaya ang tinanggap mo. Amen? Sige, palakpakan natin ang Lord. Tapos na po tayo. Can I invite, please? Okay. Titus 2:12, that grace instructs us to give ungodly living and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in His Word. Yung grace po na tinanggap natin sa Panginoon na magtuturo sa atin para gumawa ng mabubuting bagay at para iwasan ang mga worldly passions. Jesus didn't just save you from your past. He called you into a new path. Mami Bes, wisdom 102. Hindi ka lang tinawag ng Lord para iligtas ka sa iyong nakaraan. Gusto ng Lord na i-create ka ng bagong landas. 2 Corinthians 5:17 says, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old is gone and the new life has begun. Ang mga tao pong tumanggap sa Panginoon, ang mga taong naka-receive ng sukdulang biyaya ng Lord, ay may bago ng buhay. Wala na ang dating pagkatao, ang lahat ay bagong-bago na. Amen. Ang challenge ko po sa ating lahat, huwag nating abusuhin ang sukdulang biyaya ng Panginoon. Pinatawad ka na niya, ngayon lumakad ka sa panibagong buhay. Go and sin no more. Sige po, can just all close your eyes. And let us ponder on the message of the Lord. Sabihin mo sa iyong sarili, huwag mong abusuhin ang sukdulang biyaya ng Panginoon. Pinatawad ka na niya, ngayon lumakad ka sa panibagong buhay kasama siya. Go and sin no more.
tumanggap ka ng sukdulang biyaya sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na pinatawad sa iyo ng Lord. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na kinakailangan mo yung biyaya ng Lord. This time, it's between you and God. Pasalamatan mo siya sa biyayang iyong tinanggap at patuloy na tinatanggap. Make this song the prayer of your heart right now. Sabi mo sa Lord, iyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang kumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahira ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Ikita sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Right this moment, gawin mong personal at intentional ang pagpapasalamat mo sa sukdulang biyaya ng Panginoon. This moment, you say your thank you to God. Magpasalamat ka ng personal sa mga biyayang iyong tinanggap, tinatanggap at patuloy na tatanggapin pa sa Panginoon. Kung marami kang kasalanan na pinatawad ng Lord, salamat ka sa Lord. Kung may mga kasalanan ka pang hindi pa inihihingi ng tawad, hindi maiksi ang kamay ng Lord. Sabi niya, maging sinlaki man ng barko ang iyong kasalanan. Ang kapatawaran ng Lord is yung lawak ng karagatan. Wala siyang kasalanang hindi kayang patawarin. Mga kasalanan lang na hindi mo personal na inihingi ng tawad, ng taos-pusong tawad sa Panginoon. In this moment, the Lord is giving you a chance to lay everything down on His feet. Gusto ng Lord, ibaba mo sa kanyang panan ang lahat ng dinadala mo sa puso mo, sa buhay mo. Everything else, lahat. Wala kang ititira. Everything na gawa mo noon, nung bata ka, ginagawa mo ngayon, ginawa mo, or gagawin mo pa, pinlano man o hindi. The Lord wanted you to surrender that down on His feet right now. Sabi ng Lord, if you fully repent, 1 John 1:9 said, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive your sins and to cleanse us of all our unrighteousness. Wala pong hindi kayang tanggapin, walang hindi kayang unawain, walang hindi kayang patawarin ang sukdulang biyaya ng Lord. And He is offering that to you, to me, and to all of us. Today, let us experience that amazing grace of God. And let us thank Him. Salamat, Panginoon, for your grace leads me to a transformed life. Ang iyong biyaya ay nagbibigay sa akin ng bagong buhay. At simula sa araw na ito, ako'y bagong nilalang. Wala na ang dating mainitin ng ulo, wala na ang dating palamura, wala na ang dating ako. Ako'y bago na. Salamat, Lord,
Salamat, Lord, for today because we know that your presence is right here in this place. Maaari, Lord, nag-iba kami ng lugar, pero iisa ka pa rin Diyos na aming sinasamba, na aming pinananalanginan. And you are a God that is omnipresent. You are everywhere. Wherever we set our foot, alam namin, Panginoon, na nandirito ka at kasama ka namin. Sa pagkakataong ito po, can I just invite you all to place your hands on your heart? Lalong higit yung mga first time or yung mga dati nang tumanggap pero gusto mong i-recommit yung buhay mo sa Panginoon. Walang hindi kayang patawarin ang sukdulang biyaya ng Panginoon at lahat ng yan ay tinanggap na natin ngayon. Sabi ng Lord, hindi mo kailangan lumapit sa akin on your best day. Come as you are. Ano ka man ngayon, ano man ang kinalalagyan mo, kinatatayuan mo sa buhay mo, the Lord said, come as you are. I will make this very quick. Sabihin mo sa Lord, Lord, salamat. Lord, salamat. Sa kapatawaran. Salamat, Panginoon, sa biyaya. Salamat dahil tinanggap mo ako sa aking karumihan. Salamat dahil inibig mo ako na walang halong panunumbat. Salamat, Lord, dahil tinanggap mo ako kung ano man ako. Lord, tinatanggap kita sa buhay ko. Maghari ka sa puso ko mula ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, I am committing my life to you. Be my God, be my Lord, and be my Savior. Lord, tinatanggap ko ang sukdulang biyaya mo at dahil dito, magbabago ang buhay ko. Salamat, Lord, sa kaligtasan at sa karapatan na maging tunay na anak mo. Ako na lang po mananalangin. Lord, narinig mo ang sinserong panalangin ng bawat isa. If they have made this prayer sincerely in their hearts, alam ko, Panginoon, na tinanggap ka nila. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Iparamdam mo sa kanila ang kaibahan ng buhay na may Kristo sa sentro nito. Lord, salamat, Panginoon, for we know that angels in heaven are rejoicing, for there are souls that came back to you. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, I pray and I declare na lahat ng benepisyo ng salvation kanilang tinanggap ay kanilang maranasan mula ngayon sa bukas, sa mga susunod na pagkakataon na hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, tuloy, Panginoon, tagumpay ka sa buhay ko. At Lord God, muli pa, yakapin mo kami sa maramdaman namin, Panginoon, yung pagyakap mo. Let's just all sing to the Lord, niyakap mo ako. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan
Suriin mo ang lahat ng aming papuri. In the mighty name of Jesus, this we pray. Amen. Pumalakpak ang lahat ng tumanggap ng biyaya, ng saktulang biyaya ng Diyos. You know what is grace? Grace is Jesus. Siya yung regalo sa bawat isa